Magandang araw mga kapards. Ang isi-share ko ngayon sa inyo ay ang pagtutuno or rim alignment. Ayan, samahan niyo ako at sana may makuha kayong kunting technique. Ang una kong ginagawa, naka-rim set na ako, no? Una, yan, hinahanap ko muna yung lagayan ng pito. Pag nakita ko na yon, yung unang rayo sa unahan, iikutin ko na yun sa pamagitan ng daliri. Yung nipple ng rayos. Then hanggat sa kaya kong ikutin at pag hindi ko na siya maikot, stop yung next na rayos naman. Isa-isahin natin hanggat sa makarating tayo dun sa pinakang lagayan ng pito. Yes, tama kayo. Yung lagayan po ng pito ay palatandaan ko yan na pag nakarating na ulit ako dyan sa butas na yan na lagayan ng pito, meaning naikot ko na lahat yung spokes nipple. Yan, naikot na natin lahat. Naikpitan na natin kasi nakarating na tayo dun sa lagayan ng pito. Yan. At yan, pag naikpitan na natin yan, next na natin ay yung gagamit na tayo ng spoke wrench. Ayan, ito na yon. So ang gamit natin na size, dahil 14 gig tayo, size 14 din. Ayan. So iikutin na naman natin ng sa tigli-5 ikot or 7, depende sa inyo. At yan, syempre, dun pa rin tayo sa basic. Hahanapin pa rin natin yung lagayan ng pito dahil yan ang palatandaan natin na kapag inisa-isa natin yan at nakarating ulit tayo dyan sa butas na yan, naikot na natin lahat ng spokes nipple. Pag nahigpitan na natin yung rayos, ganito, ayan. Ayan. Gaganunin ko. Kita nyo, malambot pa rin yung rayos. Kasi, kailangan nating mag-alawan sa pag-align. Bali kasi senior cut ko lang siya, bali binilisan ko yung paghigpit. Kasi matagal yan kung halimbawa, dihigpitin natin ng dahan-dahan. Matagal. So, senior cut ko na, dinala na kaagad natin dun sa final na i-align na natin yung rayos mahigpit na pero hindi siya yung pang final. Mayroon tayong allowance sa talon pa, mayroon pa tayong allowance sa paghatak dito, sa pagbilao, at mayroon pa tayong adjustment na gagawin. Yun. Kaya hanggang dun lang yung higpit na ginawa natin. Ayan o, ayan. Yan, malambot yan. Nakikita nyo yung rayos. Ayan o. Nagaganon ko. So, ayan. At ito pa po yung ibang technique sa pag-align. Ipakita ko na rin. So, pasensya na sa video. Medyo napahaba kasi mahirap kasi mag-align talaga. Ayan. Ang ginagawa ko po para sa akin, no, nung hindi na ako madalas magkamali. Lagi ng sentro yung rim doon sa gitna. Ang ginagawa ko po, itong dulo ng ng hub, ito yung dulo. Yan, ito. Yan. Tapos yung dulo din dito sa kabila, ayan. Zoom natin. Ito po. Ayan. 'Di ba pag nagkakabit tayo ng hub, laging ito yung bumabangga dun sa frame natin. Kung hindi man siya true axle, yung nakakabit lang, ipapasok mo nakabangga yan dun. Nakabangga, yan. So yan lang ang tinitinan ko, yung dalawa na yan kabilaan. At saka itong rim, ayan. Tinitinan ko siya ng diretso, yung diretso yan. Ano ba? Titinan ko siya ng diretso. Diretso siya. Titinan ko to, tapos nakatitig din ako dito, tsaka itong gitna. Pag tinignan ko siya ng diretso, makikita mo kung alin ang mas mahaba at alin ang mas maiksi sa dalawa. Yung diretso. Sa camera kasi hindi natin ma-distinguish eh. Pero pag sa actual, natitingnan nyo, yung sisipatin nyo yung nakapikit yung kabila mong mata. Tapos titingin ka ng nakadiretso ka lang dito sa itong palatandaan ko, itong nipple na to. Yan ang gitna niyan. Pag diniretso mo yan, makikita mo yung pagkaka-difference ng dalawa. Kung alin ang mas lamang. So doon lang po ako nagbabase. Ayan. So pag nakita ko ng kunting-kunti lamang pa to, hahatakin ko pa dito. So hindi na ako madalas nagbabaklas dito. Yun lang. So na-experience ko na yan nung ginawa ko na paulit-ulit. Nasanay na akong sumipat lagi. Perfect lagi. Laging pag nilagay ko dun sa frame, eksakto lagi siya.
So dati nahihirapan ako, nagbibilaw ako, titingnan ko dito kung tama na ba yung pagkakabilaw ko, kung eksakto na. Pagkabit ko, hindi pa rin siya talaga perfect na gitna. So yun lang po yung i-share ko sa inyo, no. Yun po yung technique ko. So kung gusto niyo po yun, pag-aralan nyo na lang po, at medyo pagka matagal-tagal na kabisado nyo, madali lang. Ayan. So yung iba po kasi mayroong talagang panukat. Although yun naman po talagang standard, yung parang alloy na ginaganon, dinidikit dito na nakaanggel. So syempre sa mga ano yun, yung mga tindahan ng malalaki, ganun talaga. So syempre ang ano dito, yung pang personal lang ba, na hindi mo na kailangan bumayad ng malaki, or pwede naman na wala na yun at perfect naman din. So yun lang tayo, no. So ayan. At yan mga kaparts, mayroon pa akong isang technique na ituturo, pero madalas hindi ko nahirapan ako kasi siguro dahil pangit yung aligner ko, hindi siya perfect. Pero kung may pang aligner ka na maganda, pwede yung pagbasihan, kasi ito talaga ang purpose ng pang align na ganito. Nakita niyo tong itsura niyan, ito pa letter U, di ba? Papunta rito sa kabila. So ayan. Imagine nyo yung likod ng bike nyo, di ba ganyan na ganyan din? At pag kinabit niyo yung hub nyo, ganyan din ang position. Yan, nakagitna. So yun lang din yung pagbabasihan nyo pag nag-align kayo. Dapat itong rim na to, pag ina-align ninyo ng hinahabol nyo kung ano yung tamang align, huwag nyo lang tanggalin yan sa gitna. Tapos nakasentro lang din yan, equal siya. Titingnan nyo doon sa baba, wag lang siyang lalamang dito, wag lang mas lamang doon, basta nasa gitna siya. Perfect po yan pagka nailagay nyo na sa bike nyo. Ito kasi ang purpose nun eh. Ang basihan na kasi yan eh. Yan ang pagbabasihan ninyo. Ayan o, di ba? O, ito yung design niya. Dinisign yan sa likod ng bike, para yun yung basihan natin pag nag-align tayo. At nilagay mo yan sa gitna, nakagitna yan, naigitna mo yan, naayos mo na, wala nang talon, diretso na yung ikot niya, at nasa sentro siya. Pag nilagay niyo yan sa bike nyo na frame, perfect din siya. Kaya lang hindi ko na-apply kasi siguro dahil itong dito ko, katulad yan, pag inangat ko siya, gumagalaw to. So hindi ko makuha yung perfect dito. Kaya yun, ako nung sarili kong technique sa pag-align. Kasi sa pag-align mga parts, no, depende po kasi yan kung saan kayo mas madali na maka-catch up, or mas komportable kayo sa paggagawa. Doon po kayo. So ayun, sana nakuha nyo rin po yung ko. So ang sinasabi ko lang po dito yung technique sa pag-align. Depende yan sa kung saan kayo mas madadalian at mas easy para sa inyo. Ayan, simulan ko na pong mag-align. Ayan, start natin i-align. Ayan, nakita nyo yung sayaw ng rim. Ayan. O, diba? Ang lakas ng sayaw. Ayan, yan. O, diba? So, yan ang una natin kukuhanin, yung sayaw na ganyan, para pakunti-kunting hila hanggang sa dumiretso. Pero, bago tayo maghila, ang focus na natin, mga parts, bago tayo halimbawa, i-align na natin yan, saan ba malakas ang uga. So, gumigilid siya dito, banda rito. Yan, gumigilid siya. Gumigilid din siya dito sa kabila. So, ang hila nito, mga parts, no, dito na kaagad tayo maghihila kasi nandito yung lagayan ng cogs. So, ang laging lamang ang hila papunta rito sa side dito, para kasi mamaya i-align natin ng equal, tapos hihila rin naman tayo dito kasi kailangan bilao yan. Ayan, ayan o, kailangan mas diretso dito kesa dito. Dito kasi kailangan nakaganon siya. Ayan, dito diretso siya ng kaunti, pero para mahabol natin yung cogs dito kasi yung side ng cogs. Ayan. So sa paghila pa lang, dito na tayo magsisimula maghila ng maghila. Ito na yung susundin natin. Ayan. Yan, ito yung pinakamalapit, niya, yan na yung susundin natin. Dapat dyan didiretso yung rim. Ayan, yan, papalapitin natin lahat dito sa side na to kasi
dito tayo magbibilao. Kasama na rin yung pagbibilao sa pag-align natin. Pero dahan-dahan lang kasi luwag higpit yan eh. Ibig sabihin, lumapit siya dito, mas hatak yung rayos dito. Lumapit siya sa kabila, mas hatak yung rayos dito sa kabila. So ang mangyayari niyan, mga parts, no, luluwagan natin ng konti dito, hihigpitan natin dito. Ayan. So simulan ko na. So ayan, ito ang susundin ko, no. So ayan, lumayo siya. Paglayo niya, hihigpitan ko dito. Ito kasi yung side na hihilahin ko. Pag lumalayo dito, dito ang hila. Pero kung naramdaman nyo mahigpit na to, luluwagin ninyo. Kasi pagka puro kayo hila at hindi kayo nagluluwag, ang mangyayari niyan, masisira yung rim nyo, lalabas yung spokes dyan. So yun ang ingatan natin. Kaya ang tawag dyan, luwag higpit. Kung saan ka maghahatak, hahatakin mo dito, at alam mo namang malambot pa dito sa kabila, okay lang. Pero kung sobrang tight na siya, hinatak nyo pa rin yan, masisira. So pagka hinahatak nyo at may hinahabol kayo, magluluwag kayo dito sa kabila. So ayan. Higpit tayo dito sa side dito. So ayan, ang ginagawa natin ngayon, no, ay nagluluwag higpit tayo. Ayan. Luwag, higpit. Luwag, higpit. Ibig sabihin, kaya niluluwagan ko kasi masyado ng hatak yung kabila. Yan. Luwag, higpit. Ganun lang. Yan yung pinakamalapit sa rim niya. Yan yung gagawin nating basehan. Lahat dapat ganyan kalapit dun sa side na yan. So hihilahin ko ng hihilahin yan. Yan. So lumayo siya ng konti. Hahatakin natin. Yan. Magluluwag tayo dito. Hihigpitan natin dito. Pero hindi bigla. Kailangang lahat luwag, higpit. Para hindi mabigla yung paghihila natin. So dahan-dahan lang yan. Yan. Lalahatin ko yan. Yan. Yung layo na yan, dapat ganun kalapit. Yan. Yung lapit na yan, dapat lahat ganun. Ay, dito sa part na to, lumalayo siya. So hihilahin ko siya ng hihilahin. Lahat ng ganun kalayo, hihilahin ko siya. Pero hindi bigla. Iikot yan hanggat sa maghihigpit ako ng maghihigpit. Hanggat makarating na ako dun sa point na halos parehas na siya dun sa kanina na pinakamalapit. Yung wala nang lumalayo, lumalapit. Yun. So pag nakuha na natin yun, align na yun. So yun lang, sana nakukuha nyo mga kaparts, no. Siya nga pala mga kaparts, no, hindi lang kita sa camera yung mata ko kung saan nakatingin. Nakatingin yung mata ko niyan dun sa rim at dun sa tinuro ko na kabilaang hub, yung silver doon. Yan, kasi yan, pinuposisyon ko yung rim dun sa sentro. Sinisentro kasi natin yan. And then kasama na dun yung gewang. Kinukuha na natin dahan-dahan. Ayan. Yun po yung ginagawa ko ng mata ko yan habang naka-zoom itong video na to. So sabay-sabay po yan. Pero pag natutunan nyo po yan, ako, easy lang yan. Baka kumakain pa kayo ng chichirya habang gumagawa kayo yan. So sana bakuhan nyo lang po. Malaking tulong po ito sa inyo. Ito po kasi yung pinakamalaking babayaran niyo pag nagpapagawa kayo ng bike. Kasi depende po yan sa singilan. May 250, 300 hanggang 500 pa po pagka minamalas-malas kayo. Ayan mga kapars, nakita niyo yung ginagawa ko, luwag higpit na. Ibig sabihin yan, maganda na yung align niya. Medyo ano na, pa-final na tayo. Tapos ang ginagawa ko na dyan, yung rim, sinesentro ko na, sinisipat ko talaga siya para maisentro ko dun sa hub. Para pag kinabit natin dun sa frame, sentrong-sentro siya. O, yan na po yun. Yan, nakita nyo, naghigpit ako, luwag higpit. Kasi hinihila ko na siya dito, papunta dito. Pinuposition ko na siya para ma-final ko na siya dun sa final alignment niya. So, ayan, hahatak pa tayo papunta rito. So, ang mangyayari, tingnan natin kung mahigpit na o so mahigpit na siya ng konti. Ang mangyayari, luluwag tayo dito sa side dito, hihigpit tayo dito papunta rito. Ayan. So simulan natin lagi doon sa pito. Ayan yung pito, lagyan ng pito. Ayan, para hindi tayo naliligaw kung alin na yung nahihigpitan natin at saka hindi.
Pag nakarating ka dito, ibig sabihin na ikot mo na lahat yung rayos. Yun ang technique dyan. So ayan, kailangan nating padikit pa dito. So ayan, kailangan natin na hindi gaano mahigpit pa kasi kukuha pa tayo ng talon. Ang kinukuha lang natin ngayon yung perfect na nasa gitna na siya, and then pag nagitnang-gitna na natin, saka na natin ipe-perfect yung align, yung talon, final, higpit na natin. So ayan, maghahatak tayo ngayon. Ito, higpit kasi hatakin natin dito, ikot lahat. So ang tira na dito, ikot ng paisa-isa bawat rayos. Ayan mga kapards, napansin nyo hindi ko na iniikot yung sa kabilang side, puro dito na lang ako sa side sa kabila, kasi ang hinahabol ko na lang dyan, sinisentro ko na yung rim, yung sinasabi ko sa yung sinisipat ko. Yan, nakasipat ako nyan habang hinihigpitan ko lang, hinihigpitan dito sa kabila kasi inuusod ko lang yung rim. Ibig sabihin align na siya, kaya lang inuusod ko lang kasi kailangan maisentro ko. Karating na ulit tayo, di ba? So hindi pa siya dumidikit. Ayan, so hatak pa tayo, balik ulit tayo dun sa pito. Ayan, yung pito hatakin pa natin. So dito sa side dito, luluwagan ko na, bali tigi isang ikot ng konti. So luwag ako dito, higpit dito, luwag, higpit. So kaya ina-apply natin yung ganito para maiwasan natin yung pagkasira ng rim o ng spokes, kasi may hirapan tayong mag-align kapag puro mahigpit na yan. Pag hatak na maglalaan pa tayo para sa talon. Sa talon naman ay madali na lang din. Ayan. Lalo na pagka ang rim natin ay maganda, bilog na bilog, nako, hindi na mahirap kuhanin ng talon. So ayan mga parts, no, yan gabuhok nga lang yan, yung layo niya. Buhok na lang yung pagitan nilang dalawa, pero hindi siya sumasayad. Diba? So diretsong-diretso na siya. Ayan o, ito yun. So align na siya, na-align na natin. So ang kukuhanin na lang natin yung talon dito sa ilalim. Ayan, nakita nyo sa pagkuha ng talon. Ito ang titingnan niyo yung bakal na to. Nakita nyo yung bumababa. Ayan. Yun. Yun ang kukuhanin natin. So sa pagkuha naman ng talon, mga parts, no, yung apat na rayos na tapat nung bumababa na yon, ihigpitan natin sabay-sabay. Yan. Halimbawa kung saan siya bumaba, ang malakas, ayun, malakas yun. Ay, ikutin natin. Ayun, no. Nakita niyo yung bagsak. So ayan, kung saan siya tumapat, halimbawa tumapat siya dito, bumababa siya ng ganon, may talon siya, ito hihigpitan natin. Ayan, hihigpitan natin yan para umangat siya. Pero kung halimbawa masyado namang mataas, pagtapat dito mataas siya, so, ibig sabihin magluluwag tayo, luluwagan natin to para bumaba naman yung rim. So ganun ang pagkuha ng talon. Ayan, kunti na lang ang kukuhanin nating talon. Although yung talo niya kunting-kunti na lang, ayan. Tingin ko sa dugtungan na lang yan. So yun lang, no. Ihigpitan natin pagka bumababa. Pero pag mataas yung rim, umaangat doon sa dito, magluluwag tayo, ibig sabihin sobrang hatak siya. Pero ang pagluwag, same, lahat sila luluwagan o di kaya lahat ihigpitan. Hindi katulad ng pag-a-align. Ayun. So ayan, simulan na natin. Ayan, simulan na natin yung talon. Ang pagkuha ng talon, ayan, ikutin natin. Ayan, i-adjust natin tong bakal, yung nasa ilalim na yan. Ididikit ko yan. Ayan. So ayan, pag inikot ko yan, tapos sumasayad siya, tumutunog, ibig sabihin mababa yun. Pero gabuhok lang din ang layo niyan doon sa rim. Pag sumayad siya, yan, maghihigpit tayo ngayon. Yan, higpitan natin yung 4 or 5 na rayos na pare-parehas yan para umangat siya. Ayan, ganyan lang. Yan, higpit. Ayan.
Okay. Yan. 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 Okay. Hanggat kada ikot natin ng rim at sumasayad doon sa ilalim na in-adjust natin bakal na yan, lahat yun nihigpit para umangat. Ngayon, pag wala ng sayad, inikot natin na gano'n, ayan, wala nang sumasayad, check natin ng dahan-dahan, ayan, wala nang sumasayad. May sumayad pa rin, higpitan ulit natin yan. Laging may yung dalawang magkakontra, laging hinihigpitan yon kabilaan. Para, bakit? Para hindi masira yung pagkaka-align natin. So mamaya, pag natapos natin yung higpit na yan at kinuha natin yung talon, i-align ulit natin ng panibago. Pero doon, kunting-kunti na lang yon. At kasama na rin doon yung paghihigpit na ng spokes. Yun, final na yon. Tapos na tayong mag-align nun. Pag gano'n. So, ang pinakahuli, no, lahat na ng spokes, hihigpitan na natin. So, tapos huling align na ulit. Sisipatin na lang natin. So, ayan. So, simulan natin ulit dito sa ayan, o, yung pito. So ayan. Okay. So, isa-isa na nating hihigpitan yung rayos. Yun yung pinakahuli. Lahat yan, ikutin na natin. Ayan. Then, pag nahigpitan na natin, so, ayan lang. Hanggang sa matapos natin. So, ayan. Tapos na. At ang pag-check ng mahigpit ang ating rayos, ayan, ganyan lang. Ipisilin natin yung 4 na piraso. Ayan, ganyan. Pag hindi natin mabaluktot, ibig sabihin mahigpit na yun. So, ayan, no. Salamat. Sana may nakuha kayo o nakapulot kayo ng konting technique sa pag-align. At ayan, ikutin natin. Yan, align na yan. At ayun, medyo matagal yung video ko kasi mahirap talaga ipaliwanag itong pag-align. Although sa iba siguro madali lang. Yeah, yun na yung dugtungan. Ayan, may konting talon, no. Nakikita natin konting tumatalon siya. Yung dugtungan na po yun, mga kapar, no. Kasi hindi talaga mawawala yun. Pero isum natin. Ayan, yung aligner natin at saka yung rim, mapapansin nyo, gabuhok na lang ang layo ng pagitan yan, pero walang sumasayad na kahit konti. Ayun, ibig sabihin align na po yung ganyan. Align na yan. Kaparts, no? At yan, Perfect na natin. then ipakita ko sa inyo Yung lahat na naman ng ilalagay natin spokes. ito sa Lahat ng spokes na yan, ating maghihigpit na tayo. Lahat yan, bike ihigpitan na kung natin sentro siya, kung pagkakagawa natin sentro. Ayan. para higpitan na natin yung Diba? Yan, rayos. higpit na rin ang Although rayos. mahigpit na Yan. yan, Ganyan ang pag-check ng rayos, ha. Pipisilin niyo yung 4 na yan. Tapos pag hindi nyo ma-press, matigas siya. Yun, matigas na yan. Ayan. Ikutin natin. Ayan. Ayan. Kita nyo? Walang kasabit-sabit. Ayan. O, diba? Ayan. medyo So, mahirap yun lang. magtuturo Pakita sa na natin pag-align kung kasi paano hindi ko natin pa ilagay ito sa kailangan gawin. frame kung sentro nga. At ayan. Parts, no, nandito na ako sa labas at ipapakita ko sa inyo yung inalign ko na rim kung eksakto ba sa gitna ng frame. Ayan. Lock natin kung eksakto ba. Dito lagi ako nagkakamali noon nung hindi nag-align pa lang ako starting. So ayan. Ayan. Maliit lang dito tingnan kasi mayroong balot eh. Pero pag tinanggal natin yan, ayan. Equal na equal siya, gitnang gitna. Yan, paikutin natin. Diba? So ayun. So ang ano ko lang, no, ang advice ko lang sa inyo, no, mahirap talaga sa pag-align ng rim. Ako, kahit ako, aminado ako sa sarili ko, hirap na hirap ako. Yun nga lang, nag-invento rin ako ng sarili ko kasi kahit nanonood ako dun sa mga gumagawa, hindi ko talaga sila makuha, hindi ko makuha. So yung technique na sinabi ko sa inyo, depende na lang yun sa inyo kung mas madali ba sa inyo or mahirap.
ano na lang yan, kung susundin ninyo or hindi. Yung sa akin, basta senior ko lang kung ano yung madali para sa akin, at sana kung okay sa inyo, magamit nyo, at least makatulong ako sa inyo. Yun. At yun, hanggang dyan na lang muna yung video ko sa pag-align. Salamat po sa inyo at sana po may natutunan kayo kahit kaunti sa aking video. At paki-like and share na lang po yung aking YouTube channel. Thank you po. Andyan po yung link sa baba at iba-plus ko na rin po dito sa aking yung screen yung YouTube channel ko. At ayan, mukhang naliligaw na rin ako at nahanap ko pa yung mga kasama ko. Sige, thank you.